Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media ang tila naging magitinding bakbakan nga ni Romualdez at ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga pinalagpas ni Tatay Digong ang kabalbalan na kabulastugan na ginagawa ni Romualdez na ito at mga tambaluslos na mga pulpolitiko dahil bantang ni President Rodrigo Duterte na sige, huwag ka nang magkampanya Romualdez at ikakampanya kita. Tignan na lang natin kung iboboto ka pa ng maraming netizen at magiging kawawa na naman ang bansang Pilipinas kung ang mamumuno ay walang bayag at tagalagang puro korap ang ginagawa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sampal nga sa kahihiyan itong si Romualdez na ito kay Tatay Digong dahil kung titingnan natin sobra-sobra na talaga ang ginagawa nilang pambabastos kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman hindi nga matiis ito ni Tatay Digong at talagang pinagtatanggol niya ang kanyang anak dahil talagang manganganib nga ang buhay ni Vice President Sara Duterte dahil kayang-kaya nga ni Lisa Smugs ng mga tambaluslos na mag-hire lamang ng kikitil ng kanyang buhay. Kaya ngayon ay pinag-iingat nga si Vice President Sara Duterte at ang mga kritiko at mga vloggers na lilanabas talaga ang mga kabalbalan na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang dahil talagang totoo nga ang ating binabalita at talagang totoo nga naman ang sinasabi ni former President Rodrigo Duterte. Kaya naman talagang gagawin lahat ng mga kalaban para mapatahimik lamang ang mga kritiko at mga vlogger, lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ng isang political strategist. Si Angel Pastor magbabalita. Kinwestiyon ng isang political strategist ang basehan ng nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng SMNI News kay Malu Tequia, wala itong nakikitang dahilan para ma-impeach si VP Sara kung ang pagbabatayan ang 125 million pesos na confidential funds na tinanggap ng OVP mula sa Office of the President noong 2022. Dito sa sinasabing impeachment, hindi ko maintindihan ano ang kaso. Kasi ang impeachment, several things yan eh. Meron tayo sa Constitution mga 5 bagay. Treason, bribery, other crimes, graft and corruption, betrayal of public trust. Ano ang inyong ikakaso na impeachment? Bakit may final determination na ba ang COA? Ngayong Huwebes, kinumpirma ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na napag-uusapan umano ng ilang political party leaders at mambabatas sa Kamara ang posibleng paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Iginit naman ni Tequia, ginugulo lang ng mga makakaliwang mambabatas ang publiko sa pagkwestiyon ng Confi Fund ng OVP. Ang ginugulo kasi nila sa publiko, una, ano ba ang AOM? Ang tinatawag na AOM, Audit Observation Memo. Observation. Can you file a case of impeachment on a mere observation? Ano ba ang proseso? Dapat alam yan ng ating mambabatas dahil yung audit code matagal na yung pinaplanong amendahan o i-repeal dahil nga medyo hindi na akma sa panahon. Titingnan natin dalawang bagay. Ang Joint Resolution number 2015-1 ay yun ay ukol sa Confidential and Intelligence Fund. Ang sabi ton confidential. Siguro kahit basic English, anong gagawin ni Vice Presidente? Ilalabas niya yun? Confidential nga. You will be going against the laws of the land, the rules of COA.
Matatandaan na pinagpapaliwanag sa Kamara ng Makabayan Block si VP Sara hinggil sa 125 million pesos na confidential funds na anilay mabilis na ginastos ng OVP. Sinabi naman ni Tikia na tila fishing expedition ang ginagawa ng Makabayan Block congressman lalo't wala naman silang sapat na katibayan na may anomalya sa paggasta ng naturang confi funds. Doon sa mga naghahain sa Supreme Court at dito sa sinasabi nilang impeachment, ang tanong ko, asan ang preba nyo? Okay, fishing expedition ito ng AOM. Ang AOM, babalik tayo, audit observation memo, hindi siya audit decision. Ang audit decision kasi, ina-allow, dinidisallow, sinususpend. Wala pa tayo doon. Ang AOM is for compliance, not a finding of fault, not a finding of cause. So, again, babalik tayo. Huwag naman nating lokohin ang taong bayan na may CIF siya o corruption yun. May CIF siya ng 19 days o pag nanakaw yun, asan ang preba nyo? Maliban naman sa planong impeachment, kwestiyon din sa Korte Suprema ng ilang grupo ang 125 million pesos confidential funds ng OVP. Wala kayong prueba. Hello Ayo, kumusta ka na dyan? Member for 3 months po si Ayo mga kaibigan, nag-extend. Maraming salamat sa inyong membership Ayo, no? Domo arigatou gozaimasu. Ayan po. Amira, hello. Andito rin si Maria Ana Tumiyama. Ayan, si Eduardo Gacos. Oy, Eduardo Gacos, kumusta ka na dyan? Jan Speria, mayong gabi sa tanan. Labi na ni Musel Pudi, matik na ang tuslok. Oy, maraming salamat sa mga nagtuslok-tuslok dyan ha. Mga hindi pa nagtuslok ha, baka pwede nyo tuslokin. Huwag nyo tuslokin yung mata nyo ha. Tuslok-tuslok na mga kaibigan. Ayan, maraming salamat. Ayan po si Malu Tikia, no? Galing, no? Galing talaga ni Malu. Galing ng kanyang pagiging pag-analyze kasi expert nga mga kaibigan eh. So, wala nga silang puweba eh. Ang tinatanong po dito ni Miss Malu Tikia, asan ang puweba nyo? Pupunta-punta kayo ng Supreme Court, wala naman kayong mga puweba? Ano yan? Talagang, sabi nga, fishing nga daw eh. Ibig sabihin ng fishing guys, parang nanginginhas lang ba? Parang nangingisda lang sa kawalan, no? Nangingisda sa kawalan, wala naman silang huling isda. Para lang maisabi sa mga tao na kinasuhan or kakasuhan po nila si VP Sara. Para masira lang po ang pangalan. Yun lang po ang gusto nilang gawin. Yan po ang kanilang mga style, no? Diyan po sila expert eh. Yung kunwari kakasuhan nila, tapos yun, pupunta sila ng Supreme Court, impeachment, wala naman talaga. Wala naman silang hawak ng mga solid or mga hard facts. Wala po silang ebidensya. Kaya tumahimik na kayo. Rolando Telegrapo, kumusta ka na dyan? Ayan. Mabuti Sir Pudi, shoutout, salamat po. God bless you po. Ayan, God bless din sa iyo dyan, Eduardo Gacos. Ayan. Natuslok na ko. Oy, si Kalibutan, Resvaccine, maraming salamat ha. Ayan po. Mga kaibigan, ito na po si Tatay Digong. Nako, ito na yung hinihintay natin guys. Ito na po yung reaction ni Tatay Digong sa kanyang Sabina. Sana all! Talagang nakakatawa talaga si Tatay Digong, no? Digong, no? Meron talaga siya mga comedy guys, no? Pag meron siya mga speech. Hindi ka talaga antukin, no? Hindi ka talaga antukin pag si Tatay Digong na po ang nagsalita. Pag si Tatay Digong na po ang nag-speech, talagang all eyes, all ears ang mga tao, no? Nakikinig sa kanya, no? Talagang tumitingin sa kanya, hindi siya nakakaboring, parang gano'n, no? Kasi talagang pag siya na po nagsalita mga kaibigan, asahan nyo guys, kung anong sinasabi po na Tatay Digong, talagang gagawin niya. Kaya ibang klase po sila kasi Tatay Digong mga kaibigan. So ito na po, no? Pakinggan po natin ang kanyang reaksyon. Dahil kinasuhan po siya, meron pong sabpina, no? At hindi lang yan guys, meron din siyang pahayag dito patungkol po kay Tambaluslos. Dahil atat na atat maging presidente, si Duterte na lang daw ang magiging campaign manager niya. Ito na po si Tatay Digong mga kaibigan. Pasok. Sa mga hindi pa nagtuslok, baka pwede po tayo magtuslok-tuslok guys. Maraming salamat. A degree of pinasok na ng komunista kayo.
And you allowed it because of power. Initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka nang ako na magkampanya sa'yo ngayon na. Gusto mong presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez. Ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Yes. Susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi gina-oppress ako ni France. Yung mga komunista, ganun. How I wish. Sana all. Sana all! Palabiro. Mr. President, thank you po, Pastor. Iklaro ko lang, Mr. President, susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi gina-oppress ako ni France. Kayong mga komunista, ganun. How I wish. Sana all. Sana all. There's never been a record when you were mayor, vice mayor, congressman, president, that you went after your political opponents. And one of which was a staunch enemy politically is Nograles. Never once. Criminal, okay, kasi yun ang mandate mo. But political opponents, walang record. Kaya, sa aking nakikita, when you said that, you were saying it hyperbolically na ito sila ang nagre-recruit and then the students go to the mountain and they get killed. They kill and they get killed for 54 years. Ginagawa nila yun. So the passion that you have with Inday na ginagawa lang masama, hinahanapan talaga nila ng butas, yung 125 million unconstitutional, impeach natin. The Filipino people are really seeing the true color of these people who are there in government. You read my lips. Okay. Dante, wala na? Pastor, kung mapatapati niyo, last na lang po. Sige. Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila De Lima, who was granted bail. And then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it because of power. Initan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabihin ko sa inyo, pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng vice presidency, ako na president, si Pulong congressman, si Baste mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, do not, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita, ibigay mo na sa mga yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo.
Ikaw, Romualdez, ako na magkampanya sa'yo ngayon na. So, Presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Botohan na ninyo. Huwag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Pilipino, butuhin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Ayan na. Kayong nakapagkunsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati military. So yun ang ano mo, Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita nila isang leader nakipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail sila ni I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung female ano lang yung makalito lang po nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You're just saying the sentiment tapos inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubo? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question. But the military is just listening. Kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Bilyon ang dumaan sa kamay niya nung mayor pa sa. Matagal yung mayor dito rin. Nagaya ko. Baliktarin mo man ako ng baliktarin. Baliktarin ninyo. Punta kayo sa bahay ng sama ko. Tingnan ninyo yung bahay ko. Ayan, napunta lang ng pastor. Nagpa-blessing ako sa bahay ko. Ito totoo kasi maraming mga church workers na sumama sa kanya. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablessing ko. Ayan di pastor. Teachers village yun yung mali. Ngayon hindi ako magyabang. Yung kapatid ko nakabili rin ng isang unit. Ngayon nung umalis na siya kasi yumama na, binili ko na. Kaya maluag na ng konti. But at the time nag-blessing kami, binili ko yan para sa sarili kong bahay. Ako when I established a family home. Ako. Ang nag-blessing niyan si Pastor. Kayong buhay pa nandyan, sila Ingrid, hindi kami magkasya lahat doon sa bahay nung nagkain kami. It's the same house until now. Sa labas sila nagkain. Kaya ang buhay pa yan ang lahat. Na ngayon, magpunta kayo sa bahay ko. Marami man tao, everyday, maraming tao doon nagpa-picture. Yan ang ko kung bakit. Nagtataka ako. Hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman dapat ipagyabang yan. But everyday dyan, maingay talaga dyan sa labas. Lalo na yung mga hindi taga-Davao. Pupunta dito, magpa-picture lang sa bahay ko. Yung bahay ko ngayon,
merong second floor. Maliit lang rin. Para lang kasi nung nanganak ako, 2 kwarto lang eh. So nanganak ako, hindi kami magkasya. Yung bata, pati yung asawa ko, yung sa kabila, alang-alang yung mga helper, patulong po sa labas. Nagpagawa ako ng kwarto. Marami na punta na doon. Mga senador, pati congressman. Ay ano, Prime Minister, Rabi. yung nabili ko, yung original, yung second floor. Ganun po kasimple ang mga Duterte, guys. Tingnan niyo yung bahay nila. Wala pong pagbabago yan, guys. Ganyan na talaga yan, dati pa. Medyo may na-extend lang, pero yan na po ang pinaka-bahay ni Pangulong Duterte, guys. Kahit naging presidente siya, ganyan pa rin bahay niya, wala pong pagbabago. Ganun po siya kasimple. Ay, si Shinex doon, mga kaibigan, nagpa-member ulit, no? Member for 8 months. Ayan, love this channel. Maraming salamat, Shinex doon. Sa kanyang bronze membership. Maraming salamat. Ayan po, tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. Yung nabili ko, yung kapatid ko, yan yung bahay ko. Pero kung magpunta kayo dyan, kala mo malaki yan, it's only good for about hindi bagyan mo, patawad pastor, yung baba niyang bahay na yan, pati yan, yung bahay nakikita mo yung may gate, hindi magkasya ang 10 tao dyan. Talungin mo yung mga tao dyan sa village. Hindi kaya, akala mo tignan mo malaki, pero pumunta kayo. Yung bahay na yan, hindi kaya 10 tao. Kasi 6 pinaka. Sala, kusina yan, pati likod na. Yung second floor, akala mo malaki yan, 1 kwartong maliit na yung akin original. Nung alis yung kapatid ko, yumama na binili ko. Yan ang sala namin. Wala kaming sala doon sa first. Kasi yun ang original na pinaglalagyan namin ng mga bagay-bagay sa buhay. So, I'd like to make a statement to all and sundry that are insinuating that the Dutertes, Inday and former president, are into corruption. You know, you picked the wrong issue. You could have picked any other issues but not this one. Because you rub us the wrong way. Because we know them. And the Philippines know them because he became a president. Kaya kayong nag-insinuate na ganito kay Vice President Inday, kay Mayor, you pick the wrong issue. Pick other issues kasi tamla kayo sa tao niya. Hindi kayo mapaniwalaan niya. And look at the way you live. And look at the way the former president lived. And Inday. Very frugal, very simple. So, your life tells who you are. Yes. Kayo, 1 taon pa lang, kakabalita na kami. I will not name names. Mga mansyon ng mga bahay nyo. Mga billions na yung mga bahay nyo. Then, you are saying things like this insinuating that there is corruption dito sa intelligence funds ni Mayor Inday, Vice President Inday. You have to pick some other issues to be believable. Not this one. Because diyan kayo matatalo. Walang maniniwala sa inyo dyan. So this is the truth that we are talking about here. It's hard truth. It is very easy to say the easy truth, but very hard to say the hard truth. But dito sa SMNI, together with the Gikan Samasa para Samasa with the President, we are saying the truth that are hard, but they are the truth. Palakpakan po! Link, okay na ba yun? Link, okay na ba yun? Maraming salamat po, Pastor, for the opportunity to ask questions. And maraming salamat po, Mr. President.
Ayan, maraming salamat po SMNI, maraming salamat po kay ating Tatay Digong tsaka kay Pastor Apollo Kibuloy po, mga kaibigan. Napakagandang pahayag ni Pangulong Duterte, guys. Talagang, oo, no, tama, no? Pag si Duterte talaga ang nagsalita, buhay na buhay ang mga dugo natin. Buhay na buhay, no? Tama yun, buhay na buhay. Kasi nga, syempre, nami-miss naman talaga natin si Tatay Digong, di ba? Na-miss natin yung mga punchline niya, no? Iba talaga ang Duterte, guys, eh. Yung mga hindi naniniwala, syempre, inggit sila, eh. Inggit sila na hindi sila nanalo, eh. Nainggit naman talaga sila, guys, kasi ang mga Duterte po, pag sila na po ang tumakbo, nananalo talaga sila. Di ba? Hindi po sila natatalo, guys. Katulad ni VP Sara, nanalong Vice President. Hindi rin natatalo, no? Tumakbong mayor sa Davao, hindi natalo. Si Duterte ilang beses na tumakbo sa Davao, hindi natalo. Naging congressman, naging mayor, naging vice mayor, naging president. Hindi po siya natatalo, guys. Si Duterte, kaya inggit sila, eh. Marami pong inggit sa mga Duterte. Lalo-lalo na naiinggit itong si Tambaloslos. Kasi si Tambaloslos, guys, wala pa pong nagawa yan. Diba? Tanungin nyo kung i-research nyo kung may nagawa ba yan si Tambaloslos, wala pa siya nagawa. Kaya kung makikipaglaban siya, kung kakalabanin niya si VP Sara sa 2028, ang layo, guys. Hindi niya kaya ang mga ginagawa ni VP Sara. Diba? Kakain siya ng maraming alikabok. Itong si Tambaloslos. Kung gusto talaga niyang kalabanin si VP Sara sa 2028. Diba? Kahit nga siguro dayain pa nila ng dayain yan, hindi pa rin nila kakayanin, eh. Kasi sobrang taas talaga ng boto ni VP Sara. Di ba? Wala pong makakatalo sa mga Duterte. Kahit anong pilit nila dyan, kahit pilitin pa nila yan. Kasi parang ang dating kasi ngayon pilit, eh, no? Pinipilit nila si Romualdez na parang siya ang gusto nilang siya ang gustong papalit, eh, or parang next in line, eh. Gusto nila continuity. Ang gusto nilang continuity, guys, sa PBBM admin, si Romualdez. Kasi continuity nga, di ba? Pinsan, eh, magpinsan, eh. Yun ang gusto nilang mangyari ngayon. After ni Marcos, si Romualdez naman. Oh. Pero sa 2028, guys, pag tumakbo po si VP Sara, wala na pong mananalo dyan. Talo silang lahat dyan. Kaya ngayon pa lang, inuumpisahan na nila. Inagahan na nila, guys. Sabi nga nila, early birds catches the freshest worm, di ba? So, inagahan na nila ang paninira. Para siguro, parang investment din kasi yan, eh. Pero hindi kasi nila kakayanin ng Duterte, guys, eh, kasi napatunayan na yan, eh. Di ba yung kay Tatay Digong, nung hindi pa siya tumakbo, guys, yung parang narinig pala natin yung mga balita na tatakbo po si Tatay Digong, di ba? Ang baba ng rating niya. Ang pinakamataas dun si Binay. Pero nung pumasok na po si Tatay Digong at nag-declare na po siya na tatakbo siya, guys, doon na unti-unti nang tumataas yung rating niya. Si Binay naman ngayon ang pababa ng pababa. Hanggang sa nawala po si Binay, di ba? Hanggang sa si Binay po naging dulo na lang. Si Duterte po ang nag-number 1. Bumulusok, guys, eh. Kasi nga, iba yung dating niya, eh. Kakaiba. Parang ang dating ni Duterte noon, outcast, no? Ibig sabihin ng outcast, guys, para bang, probinsyano kasi. Probinsyano yung dating niya, eh. Yung iba kasi guys, yung palagi na natin naririnig, eh. Yung mga pangako, yung mga pangako nila? Lalo na pag nag-speech sila, di ba? Pero pag si Duterte po ang nagsalita, guys, 5 lang po ang kanyang programa o kanyang plataforma, 5 lang, palagi niyang bit-bit. Anti-drug, corruption, basta 5 lang ang dala niya, guys. Wala siyang pakialam sa mga economy na yan, wala siyang pakialam dyan. Aminado siya na hindi siya expert sa mga economics, Pero expert po siya, guys, sa peace and order. Yun po yung palagi niyang sinasabi. Ayun, nanalo siya. Kasi wala naman nagsasabi nun, eh. Wala din nagsasabi na to fight yung sa
At pinagbabawal ng gamot, wala din nagsasabi nun. Pagdating naman sa corruption, wala din nagsasabi nun. Kasi nga, lahat ng tumakbo guys, meron kasi silang bahid eh. Meron silang bahid sa corruption eh. At meron din silang mga history na mga kaso. Kaya hindi sila makapagsalita. Si Duterte kasi wala eh. Malinis po si Duterte eh. Wala naman siyang bad record sa Davao. Binansagan lang siya ng The Punisher, pero hindi naman masama ang Punisher, di ba? Tama, maganda pa nga yun eh. Kaya po ang mga tao guys, pumanig po sa Duterte. Binoto siya dahil kakaiba po ang kanyang strategy or estilo ng paggangampanya guys. Direct to the point. Direkta sa mga tao, wala nang paikot-ikot pa, wala nang pautot pa. Andyan yung nagjo-joke siya. 'Di ba? Kumaga completos ricados nga mga kaibigan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nakakapanindig balahibo nga ang ginagawa ng mga politiko na ito na puro na lang paninira ang kanilang ginagawa at hindi na ginagampanan ang kanilang mga trabaho. Banat naman ni Vice President Sara Duterte na gawin ninyo muna ang inyong mga tungkulin bago kayo manira ng kapwa nyo tao dahil binoto kayo ng maraming netizen at umaasa sila sa pagbabago sa bansang Pilipinas. Hindi pagbabago na puro korap ang nakapwesto sa matataas na opisyales ng dahil lamang kay Lisa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.